Ito po, good news para sa mga sumusuporta kay BP Inday Sara. Diba? Kaliwat kanan na ang isasampang kaso. PNP, DOJ, NBI. Ngayon, nagpunta na si BP Sara sa NBI. Kasi sinubwe na siya eh. Nagsalita na po ang Office of the Ombudsman na pag hindi sila tumigil, pwede silang disiplinahin ng ombudsman o pwedeng makialam, humarang na ang ombudsman. Okay, pakinggan natin itong vlog ni Showbiz Fanatics. Hindi ninyo tinigil ang mga panggigipit kay VP Sara, ako na ang makakalaban ninyo. Sa unang pagkakataon, nagsalita na ang ombudsman na si Samuel Martires sa lahat ng mga tila ginagawang panggigipit kay Vice President Sara Duterte. Abdi umano'y patong-patong raw na kaso na isasampa sa Vice President na kung siya ay muling tangkaing ipapapatay, ipasusunod raw nito sina President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez. Ito ay kasunod ng naging pahayag ng Department of Justice Undersecretary na si Jessie Andres. Umani ng samot sa reaksyon ang naging pahayag ng Ombudsman na Samuel Martires kung saan sinabi nitong wala silang nakikitang mali na sinabi ni VP Sara at ang kanyang mga aksyon ay tila wala rin daw nilabag ng kahit anong batas sa bansa. Kahit kailan raw hindi magiging kasalanan ang pagganti mula sa hukay dahil nilinaw naman raw ng Vice Presidente na kapag siya ay ipinapatay, mangyayaring isusunod di umano sina President Bongbong Marcos, Liza Araneta at Martin Romualdez. Sa ganito raw pananalita, walang nilabag na kahit anumang kaso ang Vice Presidente sa kanyang naging remarks. Dagdag pa ng Ombudsman, manahimik raw ang Undersecretary na si Jessie Andres dahil sa lahat ng kanyang pinagsasasabi, kayang-kaya raw i-take over ng Ombudsman ang anumang reklamong isinampa sa Vice Presidente. Ngunit ayon mismo sa ilang mga law expert, malinaw na political harassment ang ginagawa sa Vice President dahil alam nilang ito ang isang malaking tinik sa kanilang ambisyong manatili sa pwesto. Panoorin ang full video kung saan umani nagsamot-saring reaksyon ang naging pahayag ng Ombudsman na si Samuel Martires kung saan sinabi nitong walang magagawa ang Department of Justice, ang House of Representatives, maging ang NBI kapag siya na ang nagpatigil ng mga investigasyon sa di umanay reklamong isasampa kay Vice President Sara Duterte. Narito't panoorin ang full video. And the Ombudsman also has authority to do its duty, to discipline, and to take necessary measures to deliver on its mandate as the investigator of all government, high-ranking government officials. So it is within the authority of the Ombudsman to act on this matter as well. I would advise Yusek Andres to shut up and stop talking about the case, because one of the powers of the Ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Ayan mga kababayan. Diba? Shut up! Sabi niya sa DOJ Undersecretary. Galing. Kasi salita sila ng salita eh. Constitutionally mandated ang ombudsman to take over any case of high government official. So, kasama na yan si VP Sara. Pwedeng sila So, galing. Nagsalita rin ang ating ombudsman. Sir Martires, maraming salamat po sa iyong komento, sir. At sa mga hindi po nakakaalam sa mga nangyayari ngayon, ang ombudsman po ay nagkomento na. Sinabi mismo ng ombudsman natin na wala silang nakikita na dapat imbestigahan ang Vice Presidente. At pinaalalahanan niya din yung retired justice, the head ngayon ng NBI or National Bureau of Investigation, to please shut up. At ito pa, sinabi din ng ating ombudsman na pwede din nilang ipatigil ang nangyayaring investigasyon dyan sa Kamara.
Kaya ngayon ang nakikita ng ombudsman, wala namang dapat imbestigahan at dapat ikaso sa vice presidente. Kaya nilang i-take over ang isang kaso as